na love o hindi love ng kanyang amo. Kasi makikita sa kanyang kalusugan. So ano ba yung kalabaw na ito? Parang pinabayaan po. No? Ang aso na ito ay parang pinabayaan. No? Kasi kung minamahal siya ng kanyang amo, so ibig sabihin maganda yung kanyang kalagayan. Kaya makaibigan, alalahanin natin na napakaganda talaga na tayo po ay tinatawag natin na magmahalan tayo sa isa't isa. So dahil yan ang gusto ng ating Panginoon na ating iibigin. Dahil ang Diyos ay pag-ibig dito sa 1 John 4. No? So makaibigan, ating pong i-review. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Alalahanin po natin makaibigan, ang Diyos ay pag-ibig. God is love. So kaya dapat magmahalan ang bawat isa sa atin. Sa 9, inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa magitan niya. Ito ang pag-ibig, hindi iniibig natin ang Diyos kundi tayo ang iniibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. So ulitin ko mga kapatid, ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ang Diyos kundi tayo. Yan, kaya love na love tayo ng ating Panginoon makaibigan, kaya tayo dapat maging masunurin at magalang sa Kanya. Sa 11, mga minamahal, kung ganoon dakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong magmahalan. Tingnan natin makaibigan, mga minamahal, kung ganoon dakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Anong klaseng pag-ibig ng Diyos sa atin? Dakila, ibig sabihin hindi basta-basta. Kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit kung tayo'y nagmahalan, nasa atin ang Diyos at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. So yan, no? Nalalaman natin na natili tayo sa Diyos at siya naman ay sa atin sapagkat nalooban niya tayo ng kanyang espiritu. No? Nakita namin at napatutuhan isinugo ng Ama ang kanyang anak upang iligtas ang sanlibutan. Ang nagpahayag na si Jesus ay anak ng Diyos ay natili sa Diyos at ang Diyos na may natili sa Kanya. Nalalaman nating tayo iniibig ng Diyos at lubos tayong nananalig sa katotohanan ito. Ang Diyos ay pag-ibig. God is love. Ang Diyos gugma. Ang nagpapatuloy sa pag-ibig ay nanatili sa Diyos at ang Diyos ay natili naman sa Kanya. Ang pag-ibig ay nagiging ganap sa atin kaya't panatag ang ating kalooban para sa araw ng paghukom sapagkat tayo tulad ni Kristo kahit nasa daigdig pang ito. Walang kasamang takot ang pag-ibig. So makaibigan, walang kasamang takot ang pag-ibig. Napakaganda. Kaya no need to worry. No? Hindi tayo dapat mag-worry dahil dyan. Walang kasamang takot ang pag-ibig at nanapawi ang ganap na pag-ibig ang anumang takot. Hindi sa ganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Ha? So yan. So ngayon mga kaibigan, dapat maging malinis din po tayo. Ha? So dahil ang Diyos ay pag-ibig, dapat malinis din po tayo. Ito ngayon, no? Tagubilin sa mga tinawag at pinili ng Diyos. No? Madali lang po tayo rito. Tinanggap natin sa magitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na nagtuturo sa atin upang tayo mamuhay na maka-Diyos. No? So mga kaibigan, sa buong mundo, no, tayo lang ang may 4 na core values. No? Ano yung 4 na core values natin? Maka-Diyos, makatao, makakalikasan at makabansa. So, ibig sabihin na hindi basta-basta yung ating core values, no? So, ulitin ko po.
Tinanggap natin sa magitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na nagturo sa atin upang tayo mamuhay na maka-Diyos. Ito ay dahil sa ating pagkikilala kay Jesus na siya rin tumawag sa atin upang bahagian tayo ng kanyang kalwalatian at kadakilaan.